Ilang araw nga walang lock yung pintuan namin. Kasi naman yung smart lock namin nasa lumang pintuan. At buti na lang walang akyat bahay dito sa amin. Opo, kahit yung lock namin high-tech na rin, no? Mabubuksan mo nga to gamit yung fingerprint, passcode, keycard, at pwede ka na rin mag-video call. Kaya kahit yung gate namin, pati yung kwarto ko, nagpalagay na rin ako. Kaya naman, from this to this. At eto nga, para akong Koreana sa outfit ko. Alam niyo naman, kahit nasa bahay ako, mahilig ako maglaro ng ganda-ganda. Dumating na nga yung buwisita ko kasi sila yung mag-aayos ng smart lock natin. Kasi naman sa lumang pintuan namin, nandito pa yung smart lock. Nako, kung alam niyo lang, ilang araw din ako hindi makatulog. Iniisip ko kasi baka may mag-akyat bahay sa amin. At saka hirap din ako mag-open neto, no? Buti na lang, one Kulawi si Moomin Innovation. Sa kanila kasi ako bumili ng ganito kasi sa kanila lang ako tiwala. Uy, kailan ka pa nagka-trust issue? Sinukatan na nga ni Kuya kung paano niya ba ilalagay yung smart lock. Gusto ko sanang tulungan si Kuya pero hindi ko alam yung ginagawa niya. Kaya tamang nood na lang ako kay Kuya, no? Pero grabe, lumilevel up na tayo. Dati normal na lock lang ang meron tayo. Tapos mamamroblema ka pa kung saan mo pa nilagay yung susi mo. Naalala ko tuloy kapag tumatakas ako, nahuhuli din ako kasi wala akong susi. Kaya wala akong choice kundi mapapalo na lang talaga. At eto nga, natapos na nila yung pag-i-install. Yung pinaka nagustuhan ko na feature nito, meron siyang face recognition. Verify your face. Welcome home. O, diba, tatayo ka na lang, magbubukas na lang yan bigla. Opo, pwede rin siyang pasko. Meron na din siyang keycard na parang nasa hotel ka na rin. Umaabot din ng isang buwan bago malubat to. Kaya kapag nalubat, meron naman siyang manual na susi. Yung isa din sa features niya, meron na din siyang fingerprint. O, diba, sobrang daming ways para mabuksan to, no? Kapag meron din busita, kapag may nag-doorbell, makikita mo din dito. Opo, pwede mo rin siyang kausapin. Grabe, masyadong ginalingan, no? Opo, kahit sa cellphone, mabubuksan mo na rin siya. Kapag naman matutulog na kami, dino-double lock na din namin siya. Kahit subukan nilang i-open sa harap, hindi nila mabubuksan. At dahil nabudol na nga ako, nagpalagay na rin ako ng smart lock sa gate. Siguro sa 2027 na lang tayo magtitipid. Pero kung gamit naman sa bahay, hindi ako manghihinaya. Opo, meron din tong fingerprint. Meron na din siyang keycard, pero sobrang dalang lang namin to gamitin. Pero mas kinagulat ko yung meron din siyang lock sa likod. Kaya talagang matatakot na yung mag-aakyat bahay sa amin. Opo, double security talaga to, ate. Hindi pa nga ako nakontento dyan. Nagpalagay na rin ako ng smart na doorbell. Yung kagandahan din dito, makikita mo kung sino yung nagdo-doorbell. Naalala ko tuloy ng estudyante ako, mahilig kami pumindot ng ganito, tapos tatakbo kami bigla. Opo, pwede mo rin siyang i-monitor sa cellphone. Eto na nga yung last na binili ko, yung smart lock naman sa kwarto ko. Wala naman ako mamahalin ng mga gamit dito, pero ewan ko ba't ako nagpalagay. Kaya hindi talaga madaling makapasok sa kwarto ko. Lahat pala ng nabili ko na smart lock, automatic na silang naglala. Kaya talaga safe na safe ka dito, no? Siguro kapag magdo-doorbell kayo dito, gandaan niyo yung post nyo kasi nakikita ko kayo. Ayun lang. Bye!